Magandang araw mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po ng episode na ito ng Solid Rock Ministry. Natutuwa po kami na muli kayong makasama sa araw na ito. Medyo mapapansin po ninyo na nabago ang ating setup. Mamaya po ipapaliwanag natin pagkatapos po nating basahin at i-shoutout ang mga pangalang ito na kagaya po ng palagyan natin ginagawa. Si Jocelyn Feliciano, Oscar Pulga, Edwin Gonzalez, Emilio de la Cruz, Helen Sanchez, si Leonardo Padripiela, Carolina Capulong, Delia Montanes, Miles Orpea at Alban family ng Palau, Ronaldo Luna, Crisia Corrales, June Bermudez, Edna Colendres, Annabel Benedicto, Husan Elegido, Natalia de Jesus, Margarito Abacan, Jer Rafalio, Arlene Alota, Laila and Jerry Rivera, George Rosales, Imabiel Diaz, Preso Tolentino ng Parañaque, May Suset Balisario, Emma Berber, Arsenia Mulet, and Isabel Robes. Kami po ay natutuwa na muli kayong makasama sa ating pag-aaral ngayong araw na ito. Tayo po ngayon ay nasa ika-13 na ng pag-aaral ng ating lesson quarterly. Kaya tayo po ay muling magtatalakayan. Ang pamagat po nito ay nagsasagawa ng kapayapaan. Subalit bago po tayo magpatuloy, kagaya po ng ating palagiang ginagawa, hihingi po tayo ng bendisyon at pakikisama ng ating Panginoon sa pamagitan po ni Pastor Levy Perdon. Sige po, tayo ay manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito kami lumalapit muli sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri at patuloy na dinadakila ang iyong pangalan sapagkat patuloy mo po kaming pinapatnubayan at pinangungunahan. Salamat po sa napakaraming mga pagpapala na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. At salamat po sa patuloy na inspirasyon na inyong ibinibigay sa amin upang kami makapagpatuloy at masiglang makagawa at makapaglingkod sa iyo at gayon din sa kapatiran. Amang banal, muli po naming bubuksan ang iyong banal na salita upang mag-aral. Kaya amang banal, kami po'y nakikiusap. Una sa lahat, linisin po ang aming puso't isipan at kami po naway pangunahan ng iyong banal na espiritu at pagkalooban ng pangunawang makalangit upang ang iyong mga banal na salita ay aming maunawa at pagkalooban din nawa kami ng banal na espiritu ng kalakasan at kapangyarihan upang maisakabuhayan ang aming mga napag-aaralan ng mga banal. Ang iyo po nawang patuloy na paggabay, pangunguna at pagpapala para sa bawat isa sa amin ay patuloy mong ipagkaloob ang mga banal. Lalo tigit sa aming mga kapatid na ito na patuloy na sumusubaybay at nagbabahagi ng pag-aaral na ito sa kanilang mga kasamahan, sa kanilang mga kaibigan, at sa kanilang mga kakilala. Amang banal, kami po'y nagpapasalamat na kami iyong pinatawad sa aming pagkukulang at pagkakasala, at nagpapasalamat po kami sa katiyakan na kami iyong papatnubayan sapagkat kami po'y lumalapit sa iyo sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. Kagaya nga po ng ating nabanggit, tayo po nasa ika-13 topic na sa ating lesson quarterly, nagsasagawa ng kapayapaan. Ang ating pong susing talata ay ating pong makikita sa Efeso 6:16 and 17. Ang sabi po rito, kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Sa aklat ng Efeso ay nilalarawan ni Pablo ang ating pakikipaglaban tulad ng pakikipaglaban sa isang digmaan sa kanyang kapanahunan, kung saan kinakailangan ng bawat kaanib ng iglesia ay marapat na nagagayak ang lubos tulad ng isang tunay na sundalo. Matapos na maggayak, marapat na tumayong matibay at sumulong sa laban. Subalit may pagkakaiba sapagkat ang kaaway ay ang dyablo at ang laban ay para makipagpayapaan sa isa't isa. Bakit? Walang ibang kinatatakutan si Satanas at buong kampo ng mga demonyo ang pagkakaisa ng mga anak ng Diyos.
Narito po mga katanungan na ating pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, ano ang pinakamalaking tunggalian na dapat nating harapin? Number 2, sa ano inilalarawan ni Pablo ang marapat na suot ng isang mandirigmang Kristiyano? Number 3, maliban na pamigkis at baluti, ano pa ang dapat nating taglayin? Number 4, ano pa ang dagdag na proteksyon ang sinasabi ni Pablo na dapat nating taglayin? At pang-5, karagdagan sa lahat ng kagayakang ito, ano pa ang mahalagang bahagi ng pakikipagdigma sa kaaway? Balik po tayo sa ating unang katanungan. Ano ang pinakamalaking tunggalian na dapat nating harapin, Pastor Perdon? Okay po, bago po natin sagutin yan, ay nais lang po nating sabihin sa ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay na tayo po ngayon ay nasa in progress ang ating bagong studio sapagkat malayo na po tayo sa Legazpi dahilan sa pag-retire ni Mrs. at sa aking pag-retire. So kami po ay naandito sa Camarines Norte, kaya medyo may kalayuan na sa dati nating studio sa Legazpi, humigit kumulang ay 250 kilometro. Kaya pagpaumanin na po ninyo na medyo iba ang ating kalagayan ngayon, subalit hindi hahadlangan ng distansya at ng mga bagay-bagay sa sanlibutan ito ang ating pong gawain na paglilingkod. So bilang tugon po sa katanungan na binanggit sa atin, babasahin natin dyan sa Efesos 6:11, pagkatapos 12, pagkatapos 18, ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo, at sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Okay, kung hindi pong napansin, ang idinidi ni Pablo, tayo ay magdalanginan sa isa't isa. Alam po ninyo, ang pinakamahalaga sa iglesia ay ang pagkakaisa. Sapagkat ang wika ni Ellen G. White, walang ibang kinatatakutan si Satanas kung hindi ang iglesia ay magkaisa. Kaya ito ang sinisikap niya na ang bawat iglesia ay magtalo-talo, magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, sapagkat yun lang ang tanging tagumpay ni Satanas sa atin. Kaya mga minamahal, ang unang-una na kalaban na dapat nating harapin ay si Satanas na siyang gumagawa ng mga bagay na ipaghihiwalay at ipagtatalo-talo ng bawat kapatid, magkaroon ng samaan ng loob sapagkat ang kinatatakutan niya tayo ay magkaisa. Sapagkat ang iglesia kapag kalubusang nagkaisa, ang banal na espiritu ay makagagawang makapangyarihan at magiging matibay na kapangyarihan para sa paghahayag ng pabalita ng kaligtasan. Kaya walang ibang sinisikap si Satanas kung hindi tayo ay paghiwa-hiwalayin, tayo ay pagkaalitin sa isa't isa. Kaya mga minamahal, ito po ang napakahalagang marapat nating labanan si Satanas. Huwag nating ipahintulot na yung ating pride, yung ating mga damdamin ang siyang maghari at ang prinsipyo ng sanlibutan ang siyang maghari upang harapin natin ang mga pagkakamali ng bawat isa. Tayo pong lahat may mga kainaan. Tayo pong lahat nagkakamali. Wala sa ating perfecto. Subalit mga minamahal, kinakailangan po tayo raw po ay magdalanginan, tayo ay magkaisa, tayo ay magsama-sama sapagkat dito lang tayo magtatagumpay at dito mabibigo si Satanas sa kanyang layunin na patagalin pa ng patagalin ang pagbabalik ng Panginoon upang lalo pang marami ang
mapahamak. Marami pa ang hindi dumating sa pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagtatalo-talo, yung mga samaan ng loob, yung mga pagkakampi-kampi. Yan ang gustong-gusto ni Satanas. Kaya mga minamahal, tatandaan ang ating kaaway, hindi ang ating kapatid, hindi ang ating kapwa. Ang kaaway natin, si Satanas. At tatandaan po ninyo, si Satanas makapangyarihan, maaari niyang sa isang saglit gamitin ang isang tao. Katulad ni Pedro, nung kasama ng ating Panginoon. Ang ibig ng Panginoon ay pumunta sa Jerusalem at doon siya ay darakpin at doon siya ay parurusahan. Datapot ang sabi ni Pedro, Panginoon, hindi mangyayari yan. Maganda yung kanyang layunin, subalit mali sa panukala ng Diyos. Kaya kinakailangan tayo'y marahan, huwag nating gagamitin yung ating emosyon bilang gabay sa ating mga aksyon. Kinakailangan ang salita ng Panginoon ang manatiling gabay ng bawat isa sa atin. Ngayon naman po sa pangalawang katanungan, sa ano ay nilalarawan ni Pablo ang marapat na suot ng isang mandirigmang Kristiyano? Pastor Pedro. So atin pong tingnan sa Efeso 6:13 at 14 ang sinasabi. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama. At kung magawa na ninyo ang lahat, ay tumayong matatag. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran. So mga minamahal, maliwanag po ang sinasabi. Kinakailangan ang baluti o ang kagayakan ng Diyos ang ating suot. Huwag nating gagamitin yung ating sariling katwiran bilang batayan ng ating mga pagpapasya, batayan ng ating pakikitungo sa ating mga kapatid. Tatandaan po natin ang katwiran ng Diyos. So ibig sabihin, yung kanyang katwiran, yung kanyang kabanalan, ito ang ating pananatilihin na nasa atin, hindi yung ating sariling kabanalan, sapagkat ang ating kabanalan ay parang maruming basahan. Kaya ang aasahan po natin ay ang katwiran ng Diyos. Yun lang ang ating ligtas na maaring gamitin, ang baluti at kagayakan ng Diyos, yung kanyang katwiran. Ano po? Hindi yung ating sariling katwiran. Ibig sabihin, atin pong papakinggan yung katwiran ng Diyos. Huwag yung katwiran ng batas na ating nalalaman, huwag yung mga nakikita natin sa mga pelikula dyan sa Facebook o kaya sa internet. Kinakailangan yung katwiran ng Diyos ang mangibabaw. Sapagkat si Satanas, ipipilit niya yung mga katwiran ng sanglibutang ito. Karapatan ko yan, karapatan mo yan, ipaglaban mo. Huwag ka, mga minamahal, hindi yun ang kinakailangan ating binibigyang pansin. Ang ating binibigyang pansin, tatandaan, ang kaaway natin, si Satanas, at ang ibig niya, tayo'y magkawatak-watak. Tayo'y magkaroon ng mga hinanakitan sa isa't isa. Kaya pagkatatandaan, dapat ang katwiran ng Diyos ang mangibabaw. At ibig sabihin, ito rin ang gagamitin nating istandarte, hindi yung ating mga sariling katwiran. At ito'y nangangahulugan din na kinakailangan tayo'y patuloy na lumalago hanggang abutin natin yung tinatawag na godliness, God-likeness. Yun po. Subalit, huwag kailanman naiisipin natin na nagawa na natin ang lahat, kaya ako ay isang dapat na halimbawa. Walang ibang halimbawa kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Gaano man tayo katapat, hindi pa rin tayo ang dapat na halimbawa. Napansin po ninyo sa Hebreo 11, binanggit yung mga heroes of faith, pero sa bandang Kapitulo 12, ang wika ni Pablo, dahilan dito na napakaraming saksi sa ating kapalibutan, tumingin tayo kay Kristo, the author and finisher of our faith. Sapagkat siya lang po ang estandarte, hindi po kailanman sino man sa atin. At ngayon naman po sa ating pangtatlong katanungan,
Maliban sa pamigkis at baluti, ano pa ang dapat nating taglayin? Sige, basahin mo diyan sa 15. At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Yan, mga minamahal mga kapatid, maliwanag po siya sabi, kinakailangan sa ating paglalakbay, sa ating paglalakad bilang Kristiyano, ang suot natin ay sandalyas ng kaligtasan ng kapayapaan. Ito ang dapat nating iisipin, yung kapayapaan sa loob ng iglesia. Yun ang dapat na maging pinakamithiin natin na magkaroon ng kapayapaan at saan man tayo tumungo, magkaroon ng mabuting balita ng ebanghelyo ng kapayapaan ang bawat tao, maging ang mga makasalanan. Ano po? Sapagkat hindi ibig ng Diyos na ang isa nating kapatid kapag ka nagkasala, lalo na kung sa tingin natin ay matinding pagkakasala, ay pinagsasalita natin ng mga bagay na halos hindi na makabangon pa yung ating kapatid. Halos talagang nadi-discourage ng gusto sapagkat dahilan sa ating pagkondena sa kanyang kamalian. Bagamat hindi natin tinatanggap yung kamalian, kinakailangan parating naroon ang pag-ibig sa ating pakikitungo sa ating mga kapatid. Kahit na tayo ay umaaksyon para disiplinahin ang ating kapatid, kinakailangan ang nangingibabaw ay pag-ibig at yung pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Hindi natin dapat na inaalisan ng pag-asa yung taong makasalanan. So, para magkaroon ng kapayapaan, parating ang ebanghelyo po ang dapat na taglay natin. Sa pakikitungo natin sa ibang mananampalataya o nasa ibang pananampalataya, kinakailangan ang ating pong dala ay ebanghelyo ng kapayapaan, hindi yung ebanghelyo ng pakikipagtalo. Malimit po, nagagawa natin yung espiritu ng pakikipagtalo, hindi yung espiritu ng pakikipagpayapaan. At alam po ninyo, tuwang-tuwa si Satanas. Kapag kayo'y nagdidebate, nagpapahiyaan, tuwang-tuwa si Satanas, panay ang kanyang palakpak at ang kanyang mga kampon. Yan mga minamahal, para sa akin po, yung mga debate, hindi po yan dapat na ating pinapasukan na kung saan nagpapahiyaan tayo. Kinakailangan, kung tayo may nagtatalo, yung nasa prinsipyo ng kapayapaan, kapakumbabaan, hindi po yung may prinsipyo ng kayabangan at pagpapahiyaan sa isa't isa. Sapagkat ang nagtatagumpay si Satanas, hindi ang ebanghelyo ng Diyos. At ngayon naman po sa pang-apat na katanungan, ano pa ang dagdag na proteksyon ang sinasabi ni Pablo na dapat nating taglayin? Tingnan mo dyan sa talatang 16 at 17. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang palasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So, ang sinasabi po, kalasag ng pananampalataya. Kinakailangan huwag na huwag mawawala sa atin ang pananampalataya. Sapagkat si Satanas po, gagawin ang lahat talaga na tayo ay i-discourage. Maaaring sa ating sarili mismo, mga kaanib sa iglesia, maaaring sa ating kaanib sa pamilya, o ating mga kaibigan, yan ang gagamitin sa Satanas upang tayo ay ma-discourage. Subalit, kailanman, huwag na huwag po nating bibitawan ang pananampalataya pagtitiwala sa Panginoon. Kahit na gumawa pa si Satanas ng ano pa mang mga problema sa ating kalusugan, sa ating buhay, huwag na huwag mawawala yung pananampalataya. Yun ang parati nating depensa. Tatandaan natin, mahal tayo ng Diyos. At mas mababutihin ng Diyos na matmatay siya kaysa sa tayo'y iwanang walang pag-asa. Yan ang ipinakita po ng ating Panginoon. Kaya, pakatatandaan, walang anuman na maaring humadlang sa pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Maraming mga bagay ang mangyayari sa atin, pero hindi ibig sabihin yun, pinabayaan tayo ng ating Panginoon. Kundi, ang Panginoon gumagawa
sa ikabubuti ng lahat ng umiibig sa Kanya. At nagkataon, hindi lang po ikaw ang umiibig sa Kanya. Marami. Kaya pag napansin po ninyo, yung mga propeta, talagang hindi maganda ang mga karanasan kanilang naranasan. Subalit sila ay nagpatuloy sa komisyon ng Panginoon sa kanila sapagkat alam nila, hindi lang sila ang mahal ng Diyos, kundi yung mga kanilang pinaglilingkuran, mahal din ng Diyos at ibig niyang maligtas. Kaya marami po sa mga propeta na pinatay, pero ang naging bunga nun ay pagkahikayat ng iba. Sa kasaysayan ng Kristyanismo, napakaraming pinatay. Subalit yun ay nagbunga ng reformasyon. At yung reformasyon, nagbunga ng pagkakilalang higit sa Diyos at nagpapatuloy hanggang sa ating kapanahunan. Kaya mga minamahal, huwag raw po mawala yung kinakailangan parati nating suot. Hindi maaaring huhubarin natin. Kasi si Satanas po, nakikipaglaban sa atin, minuto, segundo, wala siyang tigil, wala siyang pahinga. Kaya dapat wala ring pahinga yung ating pananampalataya. Pangalawa, helmet ng kaligtasan. Ang helmet po sa ulo. Ibig sabihin, yung kaligtasan, yun parati ang nasa ating isipan, sa ating ulo. Kaligtasan. Huwag po nating kakaligtaan yan. Huwag nating hayaan na yung mga material na bagay sa sanlibutan ito ang makapagligaw sa atin doon sa kaligtasan. Anumang naandiyan sa kapalibutan, huwag nating gaanong pinapansin yun. Ang ating bibigyan ng ating tunang isipan ay kaligtasan na panukala ng Diyos para sa iyo at para sa akin. At ano pa po? Ang sabi ay tabak ng Espiritu. Alam po ninyo, napakahalaga nito. Yung tabak ng Espiritu na walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Ito raw po dapat ang ating dala-dala. Salita ng Diyos. Ito ang ipapanlaban natin, salita ng Diyos. Kaya napakahalaga. Parati po tayong mag-aaral ng banal na kasulatan. Huwag po ninyong ipapahintulot, lalo't higit sa mga kabataan, na yung cellphone at yung ating mga gadget ang umubos ng ating oras. Yung ML, yung Dota, at kung ano-ano pa. Ha? At kung minsan, Netflix. Mga minamahal, huwag po yun. Dapat salita ng Diyos, yun ang parati nating dala-dala. Ang mahirap nasa bulsa mo yung salita ng Diyos. Pero hanggang sa bulsa lang. Paglabas sa bulsa, Netflix, YouTube, Facebook, yun ang ating binubuksan. Tapos mga laro na nakakalimutan. Kaya lalo na po sa mga kabataan, talagang malaking, ito po ang paraan ni Satanas na bitawan natin yung sandata ng banal na Espiritu. Dapat patatandaan, napakahalaga. Taglay natin, gamit natin ang sandata, ang tabak ng Espiritu. Walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Okay po, at ngayon naman po sa ating panglimang katanungan, dito na po ang ating huling topic sa araw na ito. Karagdagan sa lahat ng kagaya kong ito, ano pa ang mahalagang bahagi ng pakikipagdigma sa kaaway, Pastor Perdon? Okay, tingnan mo dyan sa talatang 18 at 19 ang sinasabi. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon sa bawat panalangin at pagsamo, at sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig, upang ipahayag na may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Yan, mga minamahal mga kapatid, ang isa pa na napakahalagang sandata natin, ang wika po ay panalangin. Panalangin. Kinakailangan nating manalangin tayo ng mataimtim. Kung ang Panginoon ay parating nananalangin na madilim pa, siya ay humihiwalay na at nananalangin sa gabi bago matapos ang gawain, ay kanyang siya ay humihiwalay at nananalangin. Kailangan po natin ang panalangin. Sapagkat walang oras, kagaya siya sabi ko, walang minuto, walang segundo na si Satanas hindi nagbabantay at nag-aabang kung papaano niya tayong ipapahamak.
Kaya kinakailangan po tayo ay parating mapanalanginin. Hindi ibig sabihin tayo parating nakapanikluhod o parating nakapikit ang mata. Maaari po tayong manalangin nang nakadilat ang mata, nang tayo'y nakaupo, tayo'y naglalakad, tayo'y naliligo, anuman ang ating ginagawa, kinakailangan parating tayo ay nanalangin, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa iba, lalo't higit para maipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon sa sangkatauhan. Alam po ninyo, kailangan natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sapagkat bawat isa sa atin ay saksi ng ating Panginoon. At alam po natin, mahirap na magsaksi lalo na sa kapanahon ito. Datapot kung ang Banal na Espiritu ay kasama natin, tayo ay matutulungan. Magiging higit na magaan ang gawain at higit na matagumpay tayo sa paglilingkod sa Panginoon. So mga minamahal, yan po ang napakalaga panalangin. Ipanalangin natin ang ating mga pastor, ipanalangin natin ang mga layman, ipanalangin natin ang ating mga teacher, ipanalangin natin ang buong pamilya natin. Huwag po yung buong pamilya lang natin palagi. Para ating kasama ang kapatiran sa ating mga pananalangin. Lalo tigit, yung nakita nating may higit na kahinaan kaysa sa atin, ipanalangin po natin. Kapag minsan po kasi mas malimit tayong namumuna kaysa idalangin sila sa Panginoon. Sana po magi tayong mapanalangin. Si Pablo nga, na isang Batikanong mangangaral na nakikiusap pa, ipanalangin ninyo ako na aking maipangaral na makapangyarihan ang salita, na may katapatan. Lalo pa tayo na talagang andyan yung ating mga kahinaan. So mga minamahal, sana po naging malinaw ang ating pag-aaral ngayon. At dyan po natatapos ang ating talakayan, mga minamahal nating mga taga-subaybay, mga kaibigan. At iiwanan po namin sa inyo ang mga summary ito ng ating pinag-aralan. Number 1, pagkakaisa ang malaking kinatatakutan ng dyablo, subalit siyang pangunahing layunin ng Diyos. Pangalawa, kagayakan ng Diyos o katwiran ng Diyos ang dapat nating isuot o ipinamumuhay. Pangatlo, ang kapayapaan kay Kristo at sa kaligtasang kanyang alok ang dapat na tema ng ating pakikipaglaban. Pang-apat, pananampalataya sa Diyos at sa salita ng Diyos ang dapat nating sandata. At pang-lima, pananalangin para sa isa't isa at sa pangangaral ng Ebanghelyo ay tungkulin nating lahat. So mga minamahal, sana po ay muling nakatulong ang ating pag-aaral na ito sa atin at tayo'y patuloy na lumago bilang mga Kristiyano at mga anak ng Diyos. At tayo po'y manalangin. Ama po namin banal, salamat po sa iyong pagpapahayag sa amin ng mga mahalagang bagay na dapat naming taglayin sa tuwi-tuwi na, sapagkat ang aming kaaway at kalaban hindi nagpapahinga kailanman, kundi parating nakabantay at nagnanais na makapasok sa aming mga puso, sa aming mga isipan, upang kami ay ilayo sa iyo, Amang Banal. Subalit salamat sapagkat iyong ginawang malinaw ito sa amin upang aming maunawaan, at amin pong idinadalangin na sa tulong ng Banal na Espiritu, ito po nawa ay aming maisakabuhayan. Magkaroon kami ng kapakumbabaan, magkaroon kami ng pag-ibig sa aming kapwa, at matuto kaming manalangin parati para sa aming mga kapatid sa paglaban sa kaaway na totoo po namang makapangyarihan. Sana ang Banal, patuloy mo rin na pagkaluban ng inspirasyon ng bawat isa sa amin, ng iyong banal na salita ay bigyan namin ng panahon, bigyan namin ng pansin, at isa puso at isipan namin ang kahalagahan ng iyong salita, sapagkat ito ang aming panglaban, laban sa kaaway, patungo sa pagkakaisa, sa pananampalataya, paglilingkod, at pagtatagumpay laban sa kaaway. O Amang Banal, ang iyo po nawang piling banal na anghel, makasama namin parati, at ang iyong Banal na Espiritu siyang patuloy na gumabay sa bawat isa sa amin. Ang iyo nawang pagpapala ay pakamtan sa bawat isa sa amin, lalo tigit sa aming mga kapatid na ito at sa kanilang buong pamilya. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
So hanggang sa susunod po muli na pag-aaral, sana'y patuloy po tayong magsama-sama at patuloy po nating i-share sa iba itong ating pag-aaral. Ang pagpapala ng Panginoon, kamtan po natin sama-sama.